Nagtaka naman si Taita at Chang Yang-hu sa sinabi ni Xian Tan at winika ni Taita na seryoso raw ba siya sa kanyang sinabi dahil mukhang imposibleng mangyari ito. Ganoon rin si Chang Yang-hu na agad sumang-ayon kay Taita kung saan ay nanganganib na raw ang kanilang buhay at hindi yun ang oras upang magbiro ang ating bida. Samantala si Xian Tan naman ay kalmado lang. Mula roon ay agad na rin sumugod si Xian Tan kay Luo Jian at manood raw sila sa kanyang gagawin. Matapos makalapit ni Xian Tan ay agad na umatake si Luo Jian mula sa itaas upang saksakin ang ating bida ngunit madali naman ito na iwasan ni Xian Tan. Sa kabilang banda ay gulat na gulat ang dalawa dahil naging tama ang prediction ni Xian Tan. Sa ikalawang atake naman ay winisiwas ni Luo Jian ang kanyang espada ng paalang ngunit na iwasan na naman ito ng ating bida. Samantala ang dalawa naman ay natameme na lang dahil alam raw ni Xian Tan ang bawat galaw ni Luo Jian. At ang huli naman ay naghanda na si Luo Jian ng kanyang atake na vertical slash kung saan ay muli na naman itong naiwasan ni Xian Tan. Wala namang reaksyon ang dalawa sa ginawa ni Xian Tan dahil paulit-ulit niya lang itong naiwasan, hanggang sa winika ng ating bida na oras na niya naman para umatake. Agad na pamwesto si Xian Tan sa likod ni Luo Jian at sinaksak ito ng kanyang hawak-hawak na kapirasong kahoy mula sa kanyang kanang balikat at sa sakit ay napasigaw si Luo Jian. Habang nakasaksak ang kahoy sa kanyang balikat at nasa kanyang likuran si Xian Tan ay hindi ito makapaniwala sapagkat mas mataas daw ang kanyang abilidad kumpara kay Xian Tan ngunit madali lamang naiilagan ng ating bida ang kanyang bawat atake. Samantala, inasar naman nila Taita at Chang Yang-hu si Luo Jian dahil alam na raw ni Xian Tan ang bawat galaw nito. Agad naman na nagtanong si Luo Jian kung nakikita raw ba talaga ng ating bida ang future. Sumagot naman si Xian Tan na lahat raw iyon ay kasinungalingan lamang sapagkat pinapaikot lamang siya ni Xian Tan sa kanyang mga palad. Sa kabila ng mga sinabi ni Xian Tan ay napaluhod na lamang si Luo Jian habang inaasar pa ito ni Xian Tan. Sinasadya niya raw na magkaroon ng chance na umatake si Luo Jian upang sumunod ito sa kanyang plano at iyon raw ang dahilan kaya napinsala niya si Luo Jian sa kanyang balikat. Habang si Luo Jian ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Xian Tan ay sa kabilang banda naman ay tila wala nang pakirito sila Taita at Chang Yang-hu kung saan ay winika ni Taita na namamangha raw siya sa ginawa ni Xian Tan at si Chang Yang-hu naman ay winikang mas nakakatawa raw iyon kumpara sa pagpe-predict ng ating bida. Bumalik naman sa alaala ni Luo Jian ang nakaraan kung saan ay sinabi ng kanyang master na hindi pa raw masyadong eksperto si Luo Jian sapagkat sa gitna ng labanan, kapag siya ay nakatagpo ng isang expert sa labanan, ay kaya nitong mahulaan ang kanyang bawat galaw at mas nakakamangha pa ay kaya nitong manipulahin ang iyong bawat galaw. Napalingon naman si Luo Jian kay Xian Tan at sa isip-isip nito ay paano raw naging expert na mandirigma si Xian Tan sa isang labanan, dahil mas bata pa raw ito kumpara sa kanya. Dagdag pa niya na anong klaseng halimaw raw ang ating bida, habang si Xian Tan naman ay pinupuri nila Taita at Chang Yang-hu. Subalit sa hindi kalayuan ay may isang nilalang na palihim na nagmamasid kay Xian Tan at balak nitong puntiryahin ang grupo ng ating bida. Matapos ang paglaban ng dalawa ay agad na rin umalis sila Xian Tan at habang sila ay naglalakad sa gitna ng kagubatan ay winika ni Taita na hindi niya lang daw natalo si Luo Jian kundi ay napasuko niya rin ito, kung saan ay naaalala ni Chang Yang-hu na sinabi ni Luo Jian sa ating bida na inaanunsyo niya na si Xian Tan na ang bagong boss ng academy at susundin nito ang lahat ng ipag-uutos ng ating bida. Agad naman na tumugon si Xian Tan at winikang napagbayaran na raw ni Luo Jian lahat ng kanyang kasalanan kaya't patawarin na lamang raw nila ito. Samantala, ang dalawa naman ay manghang-mangha sa sinabi ni Xian Tan at balang araw raw ay titingalain siya at magiging kagalang-galang sa buong Tianyuan continent. Ngunit wala naman ditong pakialam ang ating bida dahil mas importante raw ang barrier na lumabas sa gitna ng competition. Lumipat naman tayo ng eksena kung saan ay napansin ni Xian Tan na nasa Earth rank area na sila subalit tila wala raw silang nakikita ni isang halimaw na lumalabas. Ganoon rin si Taita na nagtataka kung saan raw napunta ang mga halimaw. Habang si Chang Yang-hu naman ay napalingon sa paligid at nagtataka rin dahil sa mga nakaraang competition ay puno na ng mga malalakas na halimaw sa lugar na iyon. Maya-maya lang ay may biglang mabilis na tumungo sa masukal na parte ng gubat na malapit kila Xian Tan. Napansin naman ito ni Xian Tan at Taita kaya agad nila itong pinuntahan ngunit si Chang Yang-hu ay naiwan at nagtataka kung saan patungo sila Xian Tan. Habang nagtataka si Chang Yang-hu ay may isang misteryosong nilalang ang lumabas mula sa kanyang likuran at agad siyang tinakpan nito mula sa bibig at hinayla patungo sa kagubatan.
Habang papalayo si Chang Yang-hu ay tila napansin ito ni Xian Tan kung kaya't agad silang lumingon sa kinaroroonan ni Chang Yang-hu. Winika naman ni Xian Tan kung saan raw pumunta ang kanyang elder brother. Sumagot naman si Taita na nakatayo lamang raw ito kanina sa kanilang likuran, ngunit hindi rin nagtagal ay nagpakita rin ang elder brother ni Xian Tan na si Chang Yang-hu, ngunit parang may kakaiba rito at winika nito na nadulas lamang siya kung kaya't siya ay natomba. Winika naman ni Taita habang natatawa na malamaya raw ang elder brother ni Xian Tan, subalit sa kabilang banda naman ay naramdaman na agad ni Xian Tan na may kakaiba sa kanyang elder brother. Hanggang sa napagdesisyonan na nilang magpatuloy sa paglalakad, ngunit sa bandang huli ay ngumiti ng malademonyo ang elder brother ni Xian Tan. Lumipat naman ang eksena kung saan sa isang silid ay nagkalat ang sari-saring mga libro kung saan naruroon ang vice principal at tila may hinahanap ito. Sa kanyang paghahanap ay kanya ring natagpuan ang isang libro na may nakasulat kung saan ay ang unang principal ng academy ay ikinulong ang isang halimaw na may antas ng 4th class monster sa kailaliman ng kagubatan, at ito ay may kakayahan na maging invisible at walang sinuman ang may kakayahan na makapagpaliwanag rito. Nakasulat rin dito na ang halimaw raw na iyon ay may kakayahan na kontrolin ang katawan na pagmamay-ari ng iba. Pinakita rito ang isang halimaw na kung saan may mahahabang pangil at kulay lila na balahibo. Pumunta naman tayo sa lugar kung saan sa labas ng portal ay naruroon ang tatlong mataas na panauhin ng academy. Ang principal, vice principal, at ang isang master ng akademya. Habang nagbabasa ang principal ay winika niya na ang barrier raw ay nilikha upang maikulong sa loob ang halimaw. Dagdag pa niya na kapag sinubukan ng halimaw tumakas sa kagubatan ay mati-trigger ang seal ng barrier upang pigilan ito sa pagtakas. Agad naman na iniutos ng principal na ang kanilang dapat unang gawin ay iligtas ang mga kalahok o estudyante at mag-focus lamang sila sa pag-atake sa isang direksyon upang mapahina ang barrier. Sumagot naman ang vice principal na kapag ang halimaw raw ay nabiktima ang mga estudyante at nakatakas sa kanilang ginagawa ay mahihirapan na sila na hulihin ito. Winika naman ng principal na nakasulat raw sa libro na ang tanging mabibiktima lamang nito ay ang mga nasa ibaba ang antas mula sa Saint Realm, kung kaya't matapos nila na mawasak ang barrier ay nais ng principal na suriin ang bawat estudyante. Matapos magsalita ng principal ay naghanda na rin ito upang umatake at basagin ang barrier. Ngunit bago siya magsimula ay winika niya na kapag ang mga estudyante raw ay nagtanong tungkol sa kanilang ginagawang pagsusuri ay sabihin lamang na tinitingnan lang nito ang mga nakolekta nilang monster core. Kung kaya't sabay-sabay na rin silang naghanda at umatake. Dumako naman tayo sa gitna ng kagubatan. Pinakita na nakaupo si Chang Yang-hu sa tabi ng apoy habang si Taita at Xian Tan naman ay nagpapahinga. Sa gitna ng gabi ay may isang mabilis na nilalang ang tumutungo sa kinaroroonan nila Xian Tan, ngunit sa kanyang pagdating ay agad niyang napansin si Chang Yang-hu. Ang nilalang na tumungo sa kinaroroonan nila Xian Tan ay isang Class 2 magical beast, ang Demonite Owl, kung saan ay balak sana nitong atakihin si Chang Yang-hu, subalit sa paglingon ni Chang Yang-hu ay agad niya lang itong tiningnan ng may nakakalokong tingin. Nabigla naman dito ang Demon Owl kung kaya't dali-dali itong lumipad papalayo, ngunit habang ito ay papalayo ay agad namang tumayo si Chang Yang-hu at dahan daw ang tumingin kay Xian Tan habang nakataas ang kanang kamay nito at winiwika ang salitang, "Little brother." Paunti-unti itong lumapit sa ating bida kung saan si Xian Tan ay nagpapahinga at patuloy ang pagbigkas ng salitang, "Little brother." Sa paglapit naman ni Chang Yang-hu ay balak nitong sunggaban si Xian Tan. Ngunit nang malapit niya nang maabot ang ating bida ay agad lang naman hinawakan ni Xian Tan ang braso nito, kung kaya't nagulat si Chang Yang-hu dahil dito. Winika naman ni Xian Tan habang may seryosong tingin sa kanyang elder brother na hindi raw ba kaya nito itago ang kanyang sarili, sino siya at bakit nagpapanggap ito bilang kanyang elder brother. Sumagot naman si Chang Yang-hu na hindi pa raw niya sinasabi ang kanyang pagkakakilanlan at sa tingin niya raw ay hindi pa siya nakakagawa ng mali upang gayahin ang pag-uugali ng kanyang elder brother. Tumugon naman si Xian Tan at winikang hindi raw normal ang pag-uugali ng kanyang elder brother. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa naghanda na ang halimaw na nasa loob ng katawan ni Chang Yang-hu at agad na hinawakan ang braso ng ating bida. Nagulat naman dito si Xian Tan dahil sa bilis ng pangyayari kung saan ay ang katawan raw ng ating bida ang kanyang hinahanap dahil sa tinataglay nitong talino. Kung kaya't agad itong lumapit sa ating bida at winikang sa kanya na raw ang katawan ni Xian Tan. Pinalabas naman ng halimaw na nasa loob ng katawan ni Chang Yang-hu ang kuryente mula sa mata nito patungo sa mata ng ating bida upang angkinan ang katawan ni Xian Tan.
Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pang-aagaw ng katawan ay biglang tumalsik sa magkabilaang direksyon ang dalawa. Nagtaka naman ang halimaw kung ano raw ang nangyari dahil nasa mababang antas pa lamang ng Saint Realm nito ay hindi niya magawang maagaw ang katawan ni Siantan. Sumagot naman si Siantan na maraming beses nang nakaranas ang kanyang kaluluwa ng hindi mabilang na pangyayari at bingit ng kamatayan, kung kaya't ang katawan na iyon ay sa kanya lang nararapat. Agad hinawakan ni Siantan ang noo ni Chang Yang-hu at mula roon ay pinalabas ni Siantan ang kanyang aura. Habang lumalabas ang tila isang kuryente sa kanyang mga mata ay binanggit niya ang kanyang ultimate technique na Viridescent Violet Sword, Demon Eradication. Muling tumalsik si Chang Yang-hu papalayo kung saan ay kitang-kita ang pinakawalang atake ni Siantan at napinsala ang halimaw na nasa loob ni Chang Yang-hu. Sa pag-atake ni Siantan ay agad namang nakatayo ang halimaw mula sa pagkakatilapon at agad na pinagbantaan ng ating bida na mag-ingat ito dahil hindi raw nito mapipinsala ang kanyang kaluluwa ngunit ang katawan lamang ng kanyang elder brother. Kung kaya't hinamon pa nito si Siantan na patayin siya, subalit nagalit naman si Siantan at pinalabas ang kanyang Thunder Aura at winikang sigurado na raw ba ito sa kanyang sinabi. Ngunit habang nagsasalita ang halimaw ay napansin niya na hindi na niya makontrol ang kanang kamay ni Chang Yang-hu at agad siyang sinuntok nito sa mukha. Natakot naman dito ang halimaw at nagtataka kung ano ang nangyari, subalit habang ito ay nagtataka ay naghanda ng atake si Siantan mula sa kanyang likuran at inipon ang Thunder Aura sa kanyang kamay. Napalingon naman ang halimaw sa kinaroroonan ni Siantan ngunit agad naman siyang tinamaan ng atake ng ating bida at sa lakas ng atake nito ay humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Chang Yang-hu. Matapos mahiwalay ng halimaw mula sa katawan ng elder brother ni Siantan ay nagtataka ito kung paano raw siya nagagawang saktan ni Siantan. Sa paglingon ng halimaw patungo sa ating bida ay hawak-hawak na nito ang kanyang Saint Sword at winikang ang dimensyong iyon raw ay sadyang napakahina upang siya ay kalabanan subalit sa iba't ibang dimensyon naman ay may paraan upang siya ay puksin. Sumigaw naman ang halimaw habang tinatanong nito si Siantan kung ano raw bang ibig sabihin nito at galing raw ba siya sa ibang dimensyon. Mabilis naman na sumugod si Siantan at hawak-hawak ang kanyang sandata na nababalutan ng Thunder Aura, dahil wala naman raw siyang paki sa mga katulad nitong hambog at ang nararapat raw dito ay hindi na nabubuhay sa mundo iyon. Agad na pinatama ni Siantan ang kanyang atake sa halimaw at sa pangalawang pagkakataon ay muling naghanda ng kanyang atake na Violet Sword Demon Eradication at muling pinatama ito sa halimaw. Napinsala naman ang halimaw sa mga ginawang atake ni Siantan at winikang dapat raw pala ay pinatay niya na ito noong sila ay nasa gitna ng kagubatan pa lamang. Nagtaka naman ang ating bida at mula roon ay naaalala niya ang isang babae na iniligtas nila ni Taita sa kagubatan na kung saan ay agad rin itong umalis at ito pala ay nasa niban ng halimaw. Winika ng halimaw na ang kanyang tunay na plano ay makalabas mula sa loob ng barrier gamit ang katawan ng babae ngunit hindi pa rin siya makalabas dahil sa barrier na ito. Mayroon raw siyang kakayahan na saniban ang sino man ngunit ikinulong siya ng isang matanda ng matagal na panahon sa barrier na iyon kung kaya't sa mga nakalipas na taon ay sinubukan niyang tumakas ngunit ang tanging seal lamang ang kanyang napagtagumpayan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa na hanggang huli ay inamin ng halimaw na mayroon raw tumulong sa kanya upang makalaya sa seal at simula roon ay pinalakas niya na ang mga level ng halimaw upang siya ay pagsilbihan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na inutusan ng halimaw ang mga alagad na sumugod kay Siantan habang winiwika na mapunta na raw si Siantan sa impyerno. Kung kaya't huwag niyong kalimutan i-like ang ating video at mag-comment dahil malaking tulong iyon sapagkat ako ay hindi pa rin monetize at atin nang ipagpatuloy ang kwento upang hindi na kayo nabibitin pa. Sa kabilang banda naman ay humihilik pa si Chang Yang-hu sa pagtulog habang napapalibutan ng mga halimaw ay bigla siyang nagising at winikang nakaranas raw siya ng isang masamang panaginip ngunit sa kanyang paglingon ay maraming nakatitig na halimaw sa kanya kung kaya't bumalik ito sa pagkakatulog. Nadismaya naman dito si Siantan at ang mga halimaw kung kaya't sinigawan naman ni Siantan ang kanyang elder brother na tama na sa pagpapanggap dahil napapalibutan na sila ng mga halimaw at sa paggising muli ni Chang Yang-hu ay inakala niyang panaginip lang lahat at ito pala ay totoo. Winika naman ni Siantan na ang halimaw na sumanib sa kanya ay ang halimaw na nasa kanilang harapan. Agad naman itong nilait ni Chang Yang-hu kung saan ay ang pangit raw nito at baka naapektuhan raw nito ang kagwapuhan niya. Sa mga sinabi ni Chang Yang-hu ay nagalit ang halimaw at agad na inutusan na atakihin sila Siantan. Sa pag-atake ng mga halimaw ay mahimbing pa rin na natutulog si Taita kung saan ay sinigawan naman ito ni Siantan ngunit hindi pa rin nagigising sa kanyang pagtulog.
Balak na sanang apakan ng mistulang halimaw na elepante si Taita subalit agad naman itong nahila nila Siantan. Agad na tumakbo sila Siantan papalayo sa halimaw at habang hila-hila si Taita ay biglang samabit naman ang leeg ni Taita sa mga bagang at mula roon ay nahirapan sila Siantan na hatakin si Taita kung kaya't dumulas ang paa nito mula sa kanyang sapatos at lumipad patungo sa halimaw. Sa bilis ng paglipad ni Taita ay nagmistula itong malakas na atake na hindi nabantayan ng halimaw kaya't ito ay tinamaan sa kanyang katawan. Mula sa pagkakatama ay bumagsak ang halimaw sa ibaba at sakto naman na nagising si Taita habang ang halimaw naman ay nakabulagta sa ibaba. Sa pagkakapinsala ng halimaw ay agad naman itong nawalan ng kontrol sa kanyang mga alagad at mabilis itong nagsitakbuhan. Sa pagbangon ng halimaw ay winika nito na kung hindi raw siya nawalan ng kontrol ay hindi siya babalik sa kanyang physical na anyo at wala sa kanyang makakatalo. Mabilis naman itong nagpalabas ng kanyang aura upang hindi matablan ng atake ngunit agad naman sumugod si Siantan at sa isang iglap ay nahiwa ng ating bida ang kanyang leeg at winikang nakalimutan raw ba ng halimaw na ang Viridescent Violet Sword Technique ay kaya siyang mapinsala. Matapos mapaslang ni Siantan ang 4th class monster, damako na tayo kung saan ang tatlong mataas na panauhin ng Kagarth Academy ay nagtutulungan upang sirain ang barrier. Sa kanilang ginagawang pag-atake ay unti-unti itong nagka-crack at hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin itong nasira. Sa harap ng sirang parte ng barrier ay naruroon ang principal at agad niyang iniutos na isara ang lahat ng lagusan at magmadaling iligtas ang mga estudyante, patay man ito o buhay. Agad rin namang sumunod ang lahat ng tauhan ng academy kasama ang vice principal at ang master. Makalipas ang ilang oras ng pagliligtas sa mga estudyante, maraming nailigtas at nagtipon-tipon mula sa labas ng barrier. Doon ay pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa loob ng kagubatan na marami ang namatay, natakot, at inakalang doon na sila mamamatay. Ngunit sa gitna ng pag-uusap ng karamihan, sa kabilang banda ay nag-aalala naman ang magandang dilag na iniligtas ni Siantan at tila nag-aantay. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalala ay biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Ang pangalan pala ng magandang dilag ay Yuyu, kung saan winika ng kanyang kasamahan kung ito raw ba ay nag-aalala kay Siantan. Dagdag pa niya habang may pang-asar, na hindi raw ganitong klaseng tao si Yuyu. Samantala si Yuyu naman ay tila namumula dahil sa pang-asar ng kanyang kasamahan. Sumagot naman si Yuyu na hindi ba raw iyon ang tamang pag-uugali na dapat magpasalamat sa taong nagligtas ng iyong buhay matapos kanitong iligtas. Winika naman ng kanyang kasamahan na nabanggit na raw ng mga guro ang mga estudyanteng nakaligtas mula sa loob ng barrier, at baka raw may nangyari ng masama sa ating bida dahil wala pa ito, ngunit hindi naman naniwala si Yuyu sa kanyang kasamahan. Mula roon ay inalala ni Yuyu ang mga nakaraan nila ni Siantan habang winika niyang naiiba raw si Siantan kumpara sa iba nilang kasamahan, kung kaya't naniniwala siya na buhay pa ito. Sa loob naman ng isang tolda ay naruroon ang vice principal at principal na nag-uusap tungkol sa halimaw. Winika ng vice principal na ang halimaw raw na kanilang hinahanap ay hindi nila mahagilap sa loob ng kagubatan, kung kaya't maaaring ito raw ay nasa katawan na ng isa sa kanilang mga estudyante. Tumugon naman ang principal na kanya na raw itong aaasikasuhin. Dali-dali namang lumabas ang principal mula sa tolda habang ang vice principal ay nag-aalala rito dahil hindi pa ito nakaka-recover ng maayos. Ngunit sumagot lamang ang principal na upang maiwasan ang pagtakas ng halimaw, kailangan nilang tipunin ang lahat ng estudyante. Saad pa niya habang pinapalabas ang kanyang aura, na kailangan niyang mahanap ang halimaw at mapatay ito sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Sa paglabas ng principal at vice principal sa tolda, agad niyang pinatipon ang lahat ng mga kalahok o estudyante. Kung saan ay lahat ng natipon na monster core ng mga kalahok o estudyante ay ilagay raw sa harapan ng principal upang kanyang masuri ang mga ito. Winika naman ng ibang mga estudyante na wala raw silang napatay na halimaw at nakuha ng monster core, ang iba naman ay wala ring nakuha at nagpapasalamat na lamang dahil sila ay nakaligtas. Habang nag-uusap-usap ang mga estudyante ay dumating naman si Cheng Mingxiang kung saan ay nilalait pa nito ang kanyang mga kasamahan sapagkat mga basura raw ito at winikang ang mga halimaw raw ay hindi naman malalakas, kundi ay sadyang sila ay mahihina lamang. Agad na nagyabang si Cheng Mingxiang kung saan ay ipapakita raw nito ang mga nalikom niya na mga monster core. Habang hawak-hawak ang kanyang storage belt ay agad niyang pinalabas mula rito ang kanyang mga nakuhang monster core. Nagulat naman ang karamihan sa kanyang mga kasamahan sa dami ng nakuha ni Cheng Mingxiang at winika ng isa na karapat-dapat daw na kilalanin ito na Young Master ng Huayon Sect,
dahil sa lakas nito ay kaya niyang lagpasan ang iba pang mga genius. Sa kabilang banda naman ay tawang-tawa si Cheng Mingxiang habang may pang-asar na sinabing lahat raw sila ay mahihina. Naiinis naman dito si Yu dahil sa pagiging arrogante at mayabang ni Cheng Mingxiang at winika na ano na lang raw ang magiging hinaharap ng Huayun sect kung ganito ang kanilang magiging master. Samantala, sumagot naman ang kanyang kasamahan na hindi raw maitatanggi ang lakas ni Cheng Mingxiang sapagkat wala raw makakalagpas sa kakayahan at lakas nito sa loob ng Kagarth Academy. Habang nagyayabang si Cheng Mingxiang ay agad itong napalingon nang may sumigaw sa hindi kalayuan kung saan ay winikan nito na masyado raw nagyayabang si Cheng Mingxiang sa mga nakuha nito ngunit kakaunti lang naman. Napalingon rin si Yu kung saan ay narinig niya ang isang pamilyar na boses at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang ating bida kasama sina Chang Yanghu at Taita kung saan ay bitbit nito ang babaeng sinaniban ng halimaw habang si Taita naman ay may daladalang karne at kumakain. Sa paglalakad nila si Yantan mula sa loob ng barrier ay manghang-mangha naman si Chang Yanghu dahil sa pagiging sentro ng atensyon ng karamihan habang bitbit nito sa kanyang likod ang babae. Binika naman ni si Yantan na kung hindi naman daw dahil sa sinasabi ng kanyang elder brother na kayamanan ay makakalabas sana sila ng mas maaga. Sumagot naman si Chang Yanghu na hindi niya akalain na wala naman palang kayamanan sa lugar kung nasaan naroroon ang Forbidden Seal. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang sumingit si Cheng Mingxiang kung saan ay winika nito na ano raw ba ang pinagsasabi ni si Yantan, sinasabi raw ba nito na mas marami siyang nakuha kumpara sa kanya. Tumugon naman si Yantan sa tanong ni Cheng Mingxiang habang nakangiti at may seryosong tingin at winikang hindi raw ba ito halata. Namangha naman ang kasamahan ni Yu sa kaastigan ni si Yantan at sinabing mahal niya na raw ito habang si Yu naman ay natulala lamang at nakatingin kay si Yantan. Agad na lumapit si Yantan sa harap ng principal at humingi ng pabor kung maaari raw ba palitan ng principal ang lamesa ng mas malaki at matapos niya ito sabihin ay muling siyang lumingon kay Cheng Mingxiang at winika na ipapakita raw ni Yantan kung gaano kalaki ang mundo. Matapos may handa ng principal ang lamesa ay tinanong naman ni Cheng Mingxiang ang ating bida kung sapat na raw ba ang lamesang iyon at gusto niyang makita ang pinagyayabang ni Yantan. Tinanggal naman ni Yantan ang kanyang belt sa pagkakasuot at winikang masdan raw ni Cheng Mingxiang iyon ng maigi. Mabilis naman na tinapon ni Yantan ang kanyang belt patungo sa ere at mula roon ay pinalabas niya ang laman nito kung saan ay tila umulan ng maraming monster core sa kanilang kinatatayuan. Sa kabilang banda naman ay gulat na gulat si Cheng Mingxiang at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita na halos malunod na si Cheng Mingxiang sa dami ng monster core na nalikom ni Yantan. Ganoon rin ang vice principal at principal na gulat na gulat. Habang ang lahat ay gulat na gulat, sinabihan naman ni Yantan si Cheng Mingxiang na ang lakas daw ay isang matuwid na pagkatao at matinding kumpiyansa at hindi upang maliitin ang iba. Namangha naman si Yu kay Yantan at ang kasamahan nito. Sa isip-isip ni Yu ay naduraj ni Yantan ang pagiging arrogant ni Cheng Mingxiang. Samantala, nagalit naman si Cheng Mingxiang sa mga sinabi ni Yantan kung kaya't winika nito na huwag raw siyang turuan ng ating bida at ano naman raw kung marami siyang nalikom na monster core. Dahil ang pagpatay raw ng mataas na level ng halimaw ay mas nakakamangha kumpara sa mga low level na mga halimaw. Agad na inilabas ni Cheng Mingxiang ang kanyang third class monster core kung saan ay pinagyayabang nito kung ano raw ba ang masasabi ni Yantan sa kanyang nakuha. Sa kabilang banda naman ay winika ng vice principal na itinatago lang pala ni Cheng Mingxiang ang tunay na lakas nito sa mga nakaraang araw dahil isang third class monster ang kanyang nakuha. Sumagot naman ang principal na si Cheng Mingxiang raw ay isang young master ng Huayun sect kung kaya't ito na raw ang kanilang aasahan rito. Lumapit naman agad si Cheng Mingxiang kay Yantan upang asarin ito dahil sino raw ba ang mananalo laban sa kanyang third class monster core kumpara sa maraming low level monster core ni Yantan. Ngumiti lamang si Yantan at agad na tinawag ang kanyang big brother kung saan ay agad nitong hinagis patungo kay Taita ang babaeng kanyang dala-dala at agad tumungo kay Yantan. Sumagot naman si Cheng Mingxiang kung saan ay huli na raw upang tawagin siya ni Yantan na big brother at magmakaawang ngunit bigla namang sumingit si Chang Yanghu at winikang manahimik raw ito sapagkat siya ang tinatawag ni Yantan na big brother habang tumatawa pa ito ng nakakaloko. Sa paglapit ni Chang Yanghu kay Yantan ay agad rin silang nagsuntok bati at winikang hahayaan na raw ni Yantan na ang kanyang elder brother ang baalang mag-asikaso nito. Tumugon naman si Chang Yanghu na kayang-kaya niya ito sapagkat siya ay dalubhasa pagdating rito.
Matapos nilang mag-usap ni Xian Tan ay agad ring inilabas ni Chang Yang-ho ang 4th class monster core at inasar si Cheng Mingxiang habang may pang-aasar na mukha ay winika niya na ano raw ba ang masasabi ni Cheng Mingxiang sa kanilang 4th class monster core na nakuha. Samantala, si Cheng Mingxiang naman ay hindi makapaniwala nang makita ang 4th class monster core na hawak-hawak ni Chang Yang-ho at hindi niya namalayan na nabitawan niya na ang hawak-hawak niyang 3rd class monster core. Gulat naman ang principal at vice principal sa kanilang nakita na halos lumuha na ang mga mata nito sa pagkagulat at winiwika pa na maaari kayang iyon na raw ang 4th class monster na kanilang hinahanap. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa rin si Chang Yang-ho sa pang-aasar kay Cheng Mingxiang dahil ito ay hindi makapaniwala. Sa pang-aasar ni Chang Yang-ho kay Cheng Mingxiang ay hindi na ito nakatiis at agad na nagsumbong sa principal at winikang nandaraya raw ang mga ito sapagkat imposibleng makuha nila ang 4th class monster core sa tinataglay nilang lakas. Ngunit patuloy lamang sa pang-aasar ang tatlo at winikang tandaan raw nito na may mga tao raw talaga na mas malakas at mas magaling sa kanya. Sa sobrang pika ni Cheng Mingxiang ay balak niya na sanang atakihin si Xian Tan ngunit agad naman itong pinigilan ng vice principal at winikang hindi raw yun ang kanyang Huayuan sect kundi isa raw yung academy, kung kaya't huwag niya gawin ang mga ginagawa niya sa kanilang sekta. Agad naman na tinawag ng principal ang tatlo upang sumama sa kanya kung kaya't hindi rin nagtagal ay ginamit ng principal ang kanyang teleportation technique upang kausapin ang tatlo ng masinsinan. Habang si Yuyu naman ay nagtataka dahil bago niya lang nakita na ganoon kaseryoso ang mukha ng principal, ganoon rin ang kanyang mga kasamahan. Sa isip-isip ni Yuyu habang nakatingin sa kagubatan na ang gubat na iyon ay may tinatago palang malaking sikreto. Habang abala naman ang lahat sa labas ng barrier, sa kabilang banda naman ay may palihim na nanunood kina Xian Tan mula sa salamin kung saan ay naruroon ang master ng akademya kasama ang mga misteryosong matataas na opisyal. Kung saan ay pinag-uusapan nila ang darating na kaarawan ni Yuyu bilang isang 16 na taong gulang at ang tungkol sa pagpapakasal nito. Ang magandang dilag pala na si Yuyu ay ang prinsesa na anak ng hari na papakasalan ng sinumang mananalo sa kompetisyon na kinikilala ng karamihan na si Princess Gelen. Binika ng isa sa mga kasamahan nito kung sino raw ang napili ng hari upang pakasalan si Yuyu. Tumugon naman ang hari at sinabing matapos daw ang mahabang kompetisyon ay kitang-kita naman daw ang pinakitang lakas at galing ni Xian Tan kumpara sa couple na si Cheng Mingxiang kung saan ay sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga kasamahan.